Hello po mga ka-angel, dito naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Ngayon po ay iikot ko po kayo sa Calgary Airport. So tara po, samahan niyo po ako. So ayan po yung airport na approaching po sa terminal ng Calgary Airport. So ang Calgary Airport po ay fourth busiest airport in Canada after Toronto, Vancouver at Montreal. So maaari po bang nagbago yan? Yan po yung latest po na nakita ko noon. Maaari pong may pagbabago po yung position po ng Calgary. So dito po sa left, ayan po yung domestic, ayan po yung right is yung arrival. So domestic po tayo pupunta. So ayan po, approaching po yan ng domestic terminal. So ayan po, ito po yung domestic terminal ng Calgary Airport. So sa left po, yan po yung mga parkingan. May parking fee po yan at depende po sa ilang oras. So ayan po yung mga doors. Nandyan po yung WestJet, parang isa sa mga major airline po ng Canada. At katumbas po yan ng parang Cebu Pacific sa atin. Parang second na flag carrier ng Canada. So ito po yung mga doors. Sa left po na building, yan po yung mga rental company. Yan po yung mga Avis, mga enterprise, mga kilala po ng mga rental company. Pwede po kayo mag-rent dyan kung magbibisit kayo ng Canada from other countries. So ito po yung Air North, yan po yung mga airlines po ng Canada. Yan po yung Porter, yan po yung usually pumupunta po sa north ng Canada, yan, papuntang Yukon, papuntang Northwest Territories. So pansin nyo po, andyan po yung Air Canada. Ayan po yung katumbas ng Philippine Airlines natin. Ayan po yung flag carrier ng Canada. Sa dito naman po sa right na approaching, ayan po yung Marriott Hotel. So pagka po na delay o may mga stopover o gusto nyo pong mag-stay saglit sa Calgary, then you can stay po there. At beside lang po yan ng airport. So approaching po tayo dito sa international terminal. Magkatabi lang po yung domestic at international. So ayan po yung going naman po ng outside Canada at mostly to the United States, sa Europe at some parts po ng Asia. So ayan po yung departure area ng Calgary Airport. So papunta po tayo sa arrival area naman po. So ayan, dyan po sa left, ayan po yung mga parking area din na hindi siya covered, open space siya. So meron din po yan mga parking fee. So make it sure na magbabayad po kayo para hindi po kayo matiketan. So magte-turn left po tayo dito at pupunta po tayo ng arrival area. Ayan po, pagka straighten nyo po yan naman, ayan po yung palabas na ng airport going to Deerfoot and some parts of the city. So ayan po, makikita nyo po, ayan po yung building ng airport ng Calgary. So mag-change lane to the right po tayo para pupunta tayo ng arrival area. So ayan po, mayroon pong katabing gasoline station. Andyan po yung Shell. So
Ulitin ko po, pag sa pinaka leftmost, yan po yung papuntang parkingan. Yung gitna po, yan po yung domestic terminal. Dito naman po sa rightmost, ayan po yung arrival area. So makikita nyo po sa sign, yan po yung mga logo, yung mga kung saan kayong mga way. So approaching po tayo sa arrival area. So ngayon medyo maaga pa po, hindi pa ganong ka-busy. Mostly po kasi ang arrival na marami talaga is afternoon onwards, hanggang gabi na po yan. Yan po yung mga busiest time. Ngayon medyo early, kaya medyo maluwag pa po yung way natin. So approaching na po tayo ng arrival. Sa right po, ayan po yung mga pila ng mga taxi. So ayan po, yan po yung mga iba't ibang company ng taxi ito. Sa left po, andyan po yung mga bus na service po na going to airport, na bus din po na galing sa mga hotel, bus din po na mga galing po sa mga parking. Yung kung nagpark po kayo doon, pre-service, dadalhin po kayo doon kung saan kayo nagpark. So ayan po, ito yung mga doors ng arrival area. Usually po yung mga lower numbers, yan po yung mga domestic. So stop po tayo kasi may magkukross na tao. So ayan po, priority po ang pedestrian. At kailangan natin mag-courtesy, kasi yun po yung isa sa mga rules dito sa Canada. So watch po tayo sa mga pedestrian, kasi may mga tumatawid, especially sa mga bata. So ayan po, makikita nyo sa right, and then dyan pa rin po yung mga doors. And then din po, kung gumagamit po kayo ng Uber or Lyft, na isang ride sharing, just like Grab in the Philippines, yan po yung mga pick up area naman niya. May mga naka-indicate po na sign. At sumunod po tayo, dahil hindi po pwede kung saan ka na lang pipick upin ng mga taxi or yung mga Uber or Lyft companies na ride sharing. So may designated po na area yan, at huwag po nating labagin kung ano po yung rules nila. So another pila naman po ng mga taxi, mga limousine dito. So approaching po tayo ng arrival area ng international. So mapapansin nyo po kanina sa domestic, meron po siyang hotel. So ito po yung baba naman ng Marriott Hotel. So pwede rin po kayong dumaan dito pa rin. Sa on the left side po is yan po pa rin yung mga parkingan. So marami pong parking dito sa Calgary Airport. So ayan po, ito na po yung international arrival. But sa tulad ng sinabi ko, medyo maaga pa, kaya kunti pa lang po yung mga dumarating. So hindi pa gaanong kabisi ngayon dahil maaga pa. So ayan po yung arrival o international arrival ng Calgary. Ang speed limit po dito within sa airport, especially nandito ka lang sa terminal, is around 30 maximum, 30 kilometers an hour. Below kasi meron pong mga, kapansin nyo kanina, may mga nakatambay na mga pulis. Wala po yung tao, pero nagmumonitor po yan, high tech. Nakamonitor po yan sa computer nila sa loob ng car. So yung police car, pwede kanyang picturean at mabibigyan ka po ng ticket kung nag-overspeed ka. So ayan po, pagka limbawa po na-pick up na kayo ng taxi, dito na po yung exitan. So pag makikita nyo po, dyan po yung 30 km an hour speed. So i-observe po natin yan, at para hindi kayo matiketan. So ito po yung palabas na
at naka-indicate po sa mga sign kung saan yung mga direction kung saan kayo pupunta. So yung makikita nyo po, itong way pinapestuhan ko ngayon, yan po yung way na papuntang downtown. Yan po yung sa business district po ng Calgary. So mag-turn right po tayo saglit dito at aking bababa saglit at ipapakita ko yung yung northeast area ng airport. Meron po kasing mga area na hindi tayo pwedeng pumasok. Kumbaga may mga restriction. So ito po ay kumbaga runway. Ito po yung runway ng Calgary Airport. So park lang tayo saglit dito at bababa tayo at maipakita ko yung itsura ng Calgary Airport. So nasa baba na po tayo. So dyan po yung airport niya, yung terminal. Dyan tayo galing kanina. At ipapasilip ko po kayo sa isang runway. Additional information po, yung isang runway po ng Calgary, meron po kasing four runways ng Calgary Airport. Yung bago pong na-construct na, tapos na siya, is isang runway is the longest runway in Canada. Yung isang runway po ng Calgary Airport ayan po, sorry po nag-blurred siya saglit. Ayan, kung may makikita kayong aeroplanong magte-take off po yata, ayan po yung isang runway po ng Calgary is the longest runway in Canada. So around nasa 4,000 plus meters. So parang 4 kilometers plus siya. So ayan po. So ayan po yung airport ng Calgary. So dyan po yung international terminal. Banda po doon, dyan po yung domestic terminal. So ayan po, makikita nyo yung Calgary is a very huge din po yung building nila. So ayan. So ayan po. So ngayon po is medyo maaga pa, kaya medyo konti pa lang yung mga aircrafts. So ayan, babalik po tayo sa car natin at medyo malamig pa po, kaya napapansin nyo po naka jacket pa po ako, tsaka bonnet. So dyan po is, dyan po yung way na dyan tayo galing kanina na papuntang arrival at saka domestic. Yung makikita nyo po dyan, yung parang blue na yan, ayan po ay isang administration building po yata yan. At katabi po niya yung mga parking. Very huge po yung parkingan. So dyan po naman po yung international terminal. Okay po, babalik po tayo sa car kasi medyo medyo malamig. Medyo malamig po siya. Mahangin.
So ayun po yung aking na-share ngayon at naipakita ko po sa kahit sa kunting minuto lang yung Calgary Airport kung gaano po yung itsura niya. Huwag ko kayong mag-alala sa mga susunod po na video natin at mas pagagandahin at medyo palalawakin or hanap po ako ng pwesto na maaari tayong pumasok at mag-park at may pakita ko po yung loob niya at maibahagi ko rin po yung mga vicinity niya. So yun po muna ang vlog natin ngayon at thank you po sa panonood. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel natin at Facebook page na Discovery Angel para updated po kayo sa mga ina-upload ko at magta-travel po tayo lagi, maglalakwatsa po tayo lagi para magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung Canada at probably po sana po wish ko lang pag nanalo po tayo ng loto outside po ng Canada. So yun po muna, ingat po kayo lagi at thank you very much sa panonood. Stay healthy, pray hard, it works. Thank you po. Ito po ang iyong lingkod, Kuya JJ, ang iyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ, mga ka-angel.